So, my topic for today is top reason. Ayan, why many distributors fail in network marketing. Ano ba yung mga rason bakit nagpe-failed ang mga distributors sa bawat company na pinapasok nila? Hindi lang live good, no? Try nyong balikan yung mga company sinalihan nyo kung totoo tong sinasabi ko. Kasi this is my observation and talagang nakita ko sa loob ng 28 years. Hanggang ngayon, no? Nakikita natin. Totoo talaga. Pag paulit-ulit ka sa kamalian mo, yun at yun din ang magiging resulta mo. Kailangan natututo tayo sa mga mali natin. Actually, doon ka nga gagaling eh. Pag nagkakamali, yung iba takot magkamali. Okay lang magkamali. Basta pag kada mali mo, hanapin mo yung learning doon. Yung tuition. Ano yung natutunan mo sa pagkakamali na yun? And then wag mo nang ulitin. Alright? So ano tong mga top reason? Ayan, ready na ba kayo? Simulan natin mga reason. Ayan, reason number 1. Lack of clear goals and vision. Ayan. Pagpasok mo dapat sa ganitong industry o sa isang kumpanya, meron ka na agad goal and vision na nakikita. Alam mo na kung may diamond rank doon, alam mo magda-diamond ka, nakita mo na dapat agad yun. Kasi ako nung nakita ko si Livegood, na-compute ko na agad sa marketing plan eh. Kasi pag wala ka nitong goals and vision, goal, di ba? Alam mo yung basketball, meron kang, subukan mo lang, maglaro ka ng basketball, bola, walang ring, dribble ka lang ng dribble, magsasawa ka eh, walang excitement eh. Walang ring eh, bola lang siya eh. Dribble ka lang ng dribble. Iba yung pakiramdam na merong goal. Sinushoot mong gano'n, no? Tamo ano pakiramdam pag na-shoot mo? Di ba? Ang sarap ng feeling. Iba rin ang pakiramdam pag hindi na-shoot. Paano pa yung pakiramdam ng walang goal? Bola lang, dribble ka lang ng dribble. So marami, pumapasok sa ganitong industry, walang goal, walang vision, walang naaaninag, walang nakikita. So, ito yung isang unang-unang dahilan ng pagpe-failed ng isang distributor. Lack of clear goal and vision. Akala mo may goal, akala mo may vision, pero hindi clear. So many join for extra income without a clear plan. Walang blueprint. Magtatayo ka ng bahay, walang blueprint, magkakamali ka. Walang mga sukat-sukat, magkakamali ka. Kaya importante sa architect and engineer, no? Ang mga sukat. Pag merong blueprint, at nakakaintindi yung gagawa niya, titignan lang yung blueprint, susundan nila yon, mabubuo yung bahay. Perfect. Kung ano yung nakalagay sa plan, sa blueprint. So, ikaw ba, nung pumasok ka sa Livegood o sa kumpanya na sinalihan mo, meron ka bang ginawang blueprint? Pinaplano na agad yan. Kung merong mga rank yan, position, bronze to diamond, pinaplano mo na. Paano mo paplanuin kung hindi mo alam kung ano ang requirements ng bronze, ng silver, ng gold, ng platinum, ng diamond? Naintindihan nyo? So, dapat alam mo yun. Ano yung requirement? Pagka alam mo yung requirements, alam mo yung katapat na trabaho niyan, kung ilang tao yan. Let's say gold, 100 team members. Paplanuhin mo yan. Paano ka magkaroon ng 100 na tao? Mag-enroll ako ng 10. Yung 10 ko, sasabihin ko, mag-enroll din sila ng tigti 10. O day 110 na, sobra pa. Parang ganon, ibig ko sabihin. Mag-enroll ako ng 5. Tapos yung 5, sasabihin ko, mag-enroll ng tigpa 5. 25. Tapos yung 25, mag-enroll ng tigpa 5. 125. Nakuha ko na yung 100 ko. Gold na ako. Pero ang in-enroll ko lang 5. And that is plan. Okay? So, hindi pwede yung mag-join ka lang kasi gusto ko ng extra income eh. Kaya tanggapin nyo na kung ba't may nagki-quit, merong nagpe-fail. Mas marami, nag-join lang for extra income without a clear plan. No long-term vision. Ayan pa, isa. May vision pero hindi long term. Nung nakuha na yung first goal or second goal, ayaw nang mag-set ng another goal. Feeling niya okay na, nagkamali siya ron, no? Dapat, pag na-reach mo yung isang goal, set another goal and another goal and another goal. Pang malayuan dapat ang vision mo. Di ba? 2 taon na tayo magkasama. Ilang beses yun ang narinig sa akin. Sabi ko sa inyo, my commitment is 5 years. I'm not saying na magkikwit ako sa Livegood after 5 years. Ang sinasabi ko, yung sipag ko na ginagawa hanggang ngayon, 5 years.
Sabi ko pa, samantalahin nyo. Magkasama tayo ng 5 years. After 5 years, hindi nyo na ako makakasama ng ganito. Minsana na lang, siguro, no? Oh, and by that time, marami nang magagaling. Marami na, kumbaga, na ipamana ko na sa inyo to, itong DMW. Di ba? Siguro, ibang level of ano na tayo, bonding or ibang level of communication na tayo. Baka nagkikwentuhan tayo sa Europe. Oo, sa ibang bansa. Baka something like that. Kaya tayo nun, mayamang-mayaman na tayo eh. Ngayon lang tayo magpapakahirap, magtatanim. Okay? So, no long-term vision and no long-term commitment. Ang company, pag pinasok mo, kung short-term lang, wag mo na ituloy. Kasi iiwan mo din pala eh. Wag mo na siyang ituloy. Wag mo nang pasukin. Kasi, unang-una, sayang yung oras, panahon na igugugol mo. Magbibuild ka, aaralin mo, pero ang plano mo, iwan din. Doon pa lang, ibang-iba na, di ba? Kaya marami po talaga nagki-quit. Marami talaga nagpe-fail sa ganitong business. No long-term vision, no long-term commitment. At mangyayari lang ang vision, ang long-term vision, long-term commitment kung talagang klaro sa'yo yung nakikita mo sa Libgood. Ako kasi talagang, oh my God, kitang-kita ko talaga, yayaman tayo rito eh. Kayo ba nakikita niyo yun? Papaano ka magse-set ng long-term sa isang company kung di mo talaga naintindihan at nakikita na pang long term yung kumpanyang pinasukan mo. Kaya importante yung pag-i-study ng company, ng product, ng marketing plan. Papasok lang ang long-term vision, long-term commitment pag gustong-gusto mong isang bagay at klarong-klaro sa'yo yung naghihintay sa'yo. So ulitin ko, kung bakit may nagpe-failed sa ganitong business, number 1, lack of clear goal and vision. Tayo sa number 2 na tayo. Unrealistic expectation. Ito yung mga easy get rich quick scheme, no? O easy get rich quick outcomes ang gusto. Nag-expect ng mabilisang result. Yan yung unrealistic expectation. Alam mong imposible, pinipilit mong posible sa mind mo pero imposible yung sinasabi mo. Di ba? Ilan na ang sumali sa inyo sa company kasi napangakuan kayo nang nag-i-invite sa inyo na pag nag-7 heads ka, nag-14 heads ka, nag-32, 64 heads, ganito mangyayari, ganyan, ganon. Sa iba, yes, yung mga nag-manipulate, may pera talaga, kaya nilang laruin yung 64 heads, no? Pero ikaw na pinilit mo lang na maging 64 heads dahil gusto mong gayahin yung kumikita ng malaki o nag-32 heads, nag-failed ka ngayon. Di ba? Nagalit ka ngayon kasi yung expectation mo hindi nangyari. They give up when they don't see fast money. Kasi ang ine-expect nila, mabilisan na income. Meron naman talagang upfront income sa Libgood na mabilisan. Pero bibilisan mo rin talaga na magtrabaho. Hahatawin mo talaga. Ilan na nag-diamond ng 2 months, 3 months sa Libgood? Kahit sa Pilipinas na lang ang pag-usapan natin o Pilipino na lang ang pag-usapan natin, napakadami. Ilan ang nag-platinum sa inyo ng 6 months pababa? 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, or 6 months. Napakadami, hindi natin mabilang. Platinum pa lang, kumita na kayo. Ang daming kumita. Ibig sabihin, pwede talaga, totoo talaga. Pero, gaano karami yung nag-give up? Kasi, sa kanila hindi nangyari yon. Because they expect something na ipinangako ng taong nag-recruit sa kanila na hindi naman talaga totoo. Hindi nangyari. Pati nga tayo, nasisi. Tayo mga speakers dito, no? Na nagtuturo daw tayo na walang gagawin, kikita ka. Hindi tayo nagtuturo ng walang gagawin. Hindi totoo yung walang gagawin. Magkaiba yung walang gagawin sa even without enrolling a single person. Ito ka, may na-spill over sa'yo na 2, nagsasubscribe. May 50 cent ka or 14 pesos. Di may kita ka. So, totoo. Kaya lang, you expect yung $2,000. You expect 114,000 pesos na wala kang gagawin, kikita, oh my God, talagang magpe-fail ka, talagang magki-quit ka. Yun yung number 2. Unrealistic expectation. Poor work ethic. Ang treatment nila sa ganitong industry, sa kanilang sinasalihang kumpanya, hobby. Gagawin lang nila kung kailan nila gusto, kung kailan sila may oras, kung kailan sila may time. Hindi nila talaga tinitreat as a real business. Malaking negosyo to. Nagkataon nga lang, maliit ang puhunan. Sample lang ko kayo ha.
Magnegosyo tayo, halimbawa, ang capital 5 million. O sige, wag na 5 million, 2 million o 1 million. Siseryosohin mo? Halimbawa, magpo-put up ka ng isang business, restaurant, 2 million, siseryosohin mo? Yes. Ako nga, biglang nagbago yung buhay ko eh. Nag-put up kami ng salon, ng spa. Walang araw na wala ako ron eh. Ang gising ko napakaaga. Dati pwede akong gumising ng tanghali. Para akong naging mistulang empleyado ulit. Pero ang point ko, ba't ako bumalik sa ganun na mindset, no? Kasi I treat the salon as my business. A real business. Ganun din sa Live Good. Ang problema kasi sa Live Good, 3,000 pesos lang. Ang liit na puhunan, pwede mong baliwalain. Kung sa'yo na yung 3,000 ko, tigilan mo lang ako. Na kahit di ka kumita ng 1 year, 2 years, okay lang. 3,000 lang naman yan eh. Tsaka na ako babawi. Tsaka na ako magkukumit. Maghihintay muna ako ng resulta kung sino yumaman. O yung tao mismo nag-invite sa'yo, sasabihin pa, pag yumaman ka na, pag kumita ka na, balikan mo ako, tsaka ako nagagawin yan. I-position mo lang ako. Ganyan. So, poor work ethic. Treat it like a hobby. Pag feel ko eh. Mag-live good tayo. Hindi ko feel eh. Ikaw na muna, Mare. Feel ko ngayon. Attend ako ngayon. Coach Fernan yan eh. Ay, hindi ko feel ngayon si Coach Fernan. Nagiget niya? Ginagawang hobby ang ganitong negosyo. When we say hobby, pag wala kang gana, ayaw mong gawin, hindi mo gagawin. Ayaw mong pumasok, di ka papasok. Ayaw mong buksan yung tindahan mo, hindi ka magbubukas ng tindahan. Hobby lang, no? Not a real business. Inconsistent effort, inconsistent income. Hindi pwedeng magsinungaling ang result. Kaya yun ang result, ang effort yun din. Equal yan. Small effort, small income. Big effort, big income. Bakit ang dami kong effort, ang income ko maliit? Sa simula, ganun po talaga. It's normal. Ang workload mo napakalaki, napakarami. Pero ang income konti. Bakit? Nagbibuild ka pa lang. Pero maniwala ka, magbabaligtad yan. Darating ang time, wala ka pang ginagawa o small amount of working pa lang but your income is huge. Napakalaki. Darating po kayo dyan. Honestly, let's say ako, di ako mag-work isang buwan, I'm still earning. Pero kailan nyo ako hindi nakita sa Zoom? Tell me. Tapos, yung iba, di pa nga kumikita. Ayaw nang umattend. Ang tamad na. Di mo na mapagkita rito. Sila pa yung may power, no? Na maghanap ng income. Oh, may message sa akin ganyan eh. Coach Fernan, paki-explain naman. 2 years na ako nagbabayad. Pakisabihan ako kung meron na akong i-withdraw. Oh my God. Anong klaseng business yung pinasok mo? Kahit ipabasa ko sa inyo. Pakisabi na lang ako may withdrawin na ako ha. Hindi ko direct yun ha. Hindi ko direct yun. Ganun ako i-message. Serious siya sa pagtatanong. Hindi siya yung nangaasar. Hindi po. Seryoso siya. Ganun ang kanyang knowledge dito sa business na to. Poor work ethic. Meron namang isa. Hindi raw ibinabayad yung kanyang subscription ng upline. Ganyan. Pinagsabihan ko, sabi ko, aralin nyo po yung business nyo. Negosyo mo yan eh. Ba't mo ipagkakatiwala sa iba? Kahit upline mo pa yan. Dapat ikaw mismo alam mo yung negosyo mo. Sinagot ba naman ako? Nanisi pa daw ako? Hindi. Magkaiba po yung paninisi na ine-educate kayo. So there are many people joining in this business, no? In this kind of business, but treat it like a hobby, not a real business. Kaya ayaw nilang aralin. Yun yung reason. Kaya yung iba ayaw umatin. Ano daw ba gagawin niya? Ba't yung mga tao daw niya, sinasabihan naman niya lagi umatin, ayaw umatin. Dadalawa lang daw yung umaatin. Sabi ko, it's normal. Puro work ethic yun. They treat Live Good like a hobby, not a real business. Ano sabi ko sa kanya? Meetingin mo. Tanungin mo kung meron silang gusto marating sa Live Good. Yung magsasabi ng yes, sabihin mo, mag-connect sila, mag-plug in sila, makinig sila. Pero yung hindi sasagot, or ang sagot ay walang plano, i-next mo na yon, sabi ko. Kasi ang problema, pag inasahan mo yon, ano mangyayari? Pati ikaw maiiwan. Dapat, kahit ayaw nila, lumipad ka. Pang-apat, no product belief. Magnesium. Factor 4. Liver support. Dito pa lang sa tabi ko, 4 na tong katabi kong product. 5. D3. Organic coffee. Lahat to, ginagamit ko yan. Wala pa yung iba dyan na ginagamit ko. Yung iba nasa bag ko. I'm using products talaga. Paano ma-develop yung belief mo sa product if you don't use it? They don't use or believe in the product. Kaya ano nangyayari? Hard to sell what you don't believe in. But ang galing magbenta ni Ma'am Eden. Believe na believe siya sa products eh.
Grabe yung ginawa sa kanya eh. Sa health niya eh. So, ba't yung iba madaling mabunot? Madaling lumipat? Walang belief sa product. Yeah, maaring gusto lang nila, pero yung belief talaga wala. Meaning, they didn't use products. Pero alam nyo kung ano yung favorite products na gusto kong i-share sa mga tao. Ha? Alam nyo kung ano? Yung product membership. Subok ko talaga yung product membership. Kada pagsa-subscribe ko ng membership, 600 pesos, ang bumabalik sa akin, 7 digit. Tested talaga eh. So, yun ang masarap i-share. Nakalimutan natin, ang product talaga, no? Kakaiba talaga si Live Good, no? Ang products natin is membership. Yung mga organic product, service ni Live Good sa atin yan as a member ng club. Di ba? Na isa sa mga pwede rin natin pagkakitaan. Pero ang talagang binibenta nila Ben ng Live Good is product membership. Ilagay nyo sa kokote nyo yan. Yan ang number 1 product ng Live Good. Yan ang USP natin. Unique selling proposition. Anong unique nyo? Pag tinanong ka, sige, ba't ako mag-join sa company nyo? Anong uniqueness ng company nyo? Kung ang product nyo supplement, yan ang binibenta nyo, kami hindi. We're selling membership. 600 pesos. Yayaman ka. Yayaman ang may-ari, yayaman din tayo. Ang products, bonus lang yan. Service ng Live Good sa atin. This is the club membership that pay. Ayos ba? Okay? So, why nag-failed? Hindi gumagamit ng products. Why nag-failed? Hindi nagbabayad ng subscription. Bakit nag-failed? Hindi naintindihan ang products ng Live Good kung ano talaga. Sa ibang company, ba't nag-failed? Umayaw? Hindi yan user ng mga products or hindi sila naniniwala sa product. Napa-join lang, napasali lang kasi na-hype ng marketing plan ng kitaan. Pero product-wise or pagsali about the product, they didn't believe in the product. Pag hindi ka believe sa product, ang hirap mag-sell. Hard to sell. Hard to sell what you don't believe in. Kaya if you believe sa ating membership, club membership, napaka-easy magpa-join. 600 pesos lang, pwede na eh. Or 3,000 pesos or 8,400. Okay? Number 5. Why many people failed in MLM? Lack of training and skills. Hindi nag-invest ng time for learning. Not investing time in learning how to market or sell or lead. Ang hirap talaga, gawin ang isang bagay pagka lack of knowledge. Hindi mo alam ang paggamit ng factor 4, ng super red, ng super green. O paano mo isi-sell? Siyempre, hindi mo na lang isi-sell. Hindi mo alam gamitin eh. Baka may magtanong, mapahiya ka, di ka makasagot. Hindi mo lang isi-share. Hindi mo alam i-market. Diba? Hindi mo alam i-sell ang membership, ang club membership, kasi hindi mo naintindihan. Lack of training and skills. So, ano nangyari? Tendency, they quit. Hindi kumikita eh. Lack of training. Hindi nag-share. Walang nag-join. Walang income. What next? Mag-quit. Fear of talking to people stops them from taking action. Takot makipag-usap sa mga tao. Takot baka may itanong di niya masagot. So they stop you doing this business because of fear. Dapat ma-overcome natin yung fear. So karamihan sa maagang nakikwit yung mga newbie na punong-puno ng fear. Why? Hindi na attendant yung training sa Now, yung affiliate orientation. Dinidiscuss yung fear of rejection, fear of failure, how to overcome it. Nagigets nyo? Di ba? So, yun yung mga dahilan. Yan yung number 5. So, how to overcome fear? Attend training, attend seminar, learn the business, ask, magtanong sa upline, sa coaches. Ganun dapat. Before ako pumailang lang sa isang business na sasandian ko, network marketing, inaalam ko lahat ng pwedeng itanong sa akin, anong sagot. Pag nasagot ko na, nakuha ko na lahat ng sagot, lilipad na ako doon, with or without my upline. Lilipad na ako doon. Dire-diretso na ako. Sorry ang feeling ko pampabagal lang si upline. But I respect my upline.
Magkaiba yun, ha? I respect my upline. Pero feeling ko, babagal ako kung hihintayin ko pa siya. For example, meeting namin 8 a.m. Late siya darating. Affected yung kausap ko. Ang tagal niya eh. Kasi, pabebe, no? Yung upline pa naging pabebe eh. Laging late. Yung kausap ko, umuusok na ilong, kanina pa naghihintay. Tandaan nyo, sa isang meeting, pag naunang client, lamang na siya sa'yo. Ang hirap makapenetrate kasi late ka eh. No, di ba? Kung ang US on time, ang Japanese is advanced or ano ba tawag doon? Mas maaga. Ha? Hindi on time. Early ang mga Japanese. Ang Pinoy, late. Ang matindi late na, ang dami pang excuses. Traffic eh, umuulan eh, maputik eh. Daming dahilan. 'Di ba, Robert Macaraeg? Okay. So, lack of training, lack of skills, mapaparalyze ka talaga. Ang kauuwian mo mag-quit. Talagang magpe-failed ka sa business na to. Gigets nyo na. So ano, sagot? Aralin ang negosyo. Fear of rejection. One no feels like a failure. Fear of talking to people stops them from taking action. Pag hindi mo in-overcome talaga yung takot na yan, ayaw mo nang kumausap ng tao. Ang rejection is normal. Embrace rejection. Masanay ka na. It's normal. Kahit wala ka sa network marketing, merong rejection sa buhay natin. Napakadami niyan. Diba? Rejection sa magulang, humingi ka ng pera. O sa asawa, humingi kang pera. Magtipid ka naman, oy. Rejection yan eh. It's normal. Ang daming rejection sa buhay natin. Oh, nagpara ka ng taxi, huminto, tinanong kung saan ka, Caloocan, ayaw na. Sa iba po ako eh. That is rejection. Oh, pumara ka ng bus o ng jeep, dinaanan ka lang, that is rejection. Nagbigay ka ng flyers, yun ang matindi. Ito yung matindi. Kasi laki kami sa ganyan eh. Mimigay yung flyers, tapos hindi kukunin. Yung iba naman kukunin, tinapon, nilamukot pa. Nakakainis talaga. Pag hindi ka sanay. Sa una, nakakagigil, nakakainis. Ang matindi, nakauwi ka na't lahat, di mo pa makalimutan yung taong naglamukot ng flyers mo eh. Yung nag-reject sa'yo eh, di ba? Ang tagal mo maka-overcome. Bakit? Kasi masyado mong pinipersonal. Don't take it personally pag may rejection. Actually, nire-reject na lang. Narinig nyo na rin to. Hindi ikaw. Yung opportunity. So, anong mindset? Ikaw ang nagbibigay ng opportunity. Ikaw ang nagbibigay ng gift. You give a laptop to someone, ayaw niya, masasaktan ka? No way. Siya ang nawalan. Binibigyan mo siya ng laptop, brand new Apple. Higit pa sa laptop, ang live good. Higit pa sa cellphone, ang live good. Kahit 10 cellphone, kaya mong bumili. 10 laptop. Kung alam mong maganda ino-offer mo, ba't ka masasak? People fail and quit in network marketing because of fear of rejection. And sometimes ayaw nang kumilos because of fear. Number 7, wrong company or upline. Ayaw kong tawaging malas. Napunta ka sa sablay na upline, sablay ang ugali, sablay ang kasipagan, tamad, kumbaga, sa madaling salita, walang maituro sa'yo. Ayaw kong tawaging malas, no? Pero isang dahilan ng paglisan ng isang member ng isang company because of the wrong company or wrong upline. Ba't ka mag-i-stay kung alam mong wrong company? Diba? Alam mo na minamanipulate ng mga kung sino-sinong upline yung marketing plan. Sila-sila lang kumikita. Mag-i-stay ka pa rin. Dahil nililibre ka? Dahil binibigyan ka ng panggalaw? Pamapamasahe? Oh my God. No. Alam mong overpricing yung kumpanya, yung products? You stay? Ako tagal ko nag-stay kasi quality talaga yung product. Ang inisip ko lang kasi quality kaya mahal. Pero nakita ko si Dave Good, I realize hindi pala gano'n. Overpricing pala talaga. Times 10, times 15 para sa pang-entice sa mga distributors. Panglagay sa budget ng car incentive, mga pa-travel. Kaya, masarap mag-travel, libre. Naku, ilang beses ko naranasan yan. Pero nung nakita ko sa Live Good na galing pala yun sa overpricing product, hindi mo na ako mapapabalik. Yun ang gusto ko i-point out, no?
So why people quit? Why people failed? Wrong company or upline. Mali yung kumpanyang nasalihan, mali yung upline na nadugtungan. Poor support system. Ilan na ang company na nasalihan nyo, like Livegood, pag-join mo, may landing page ka sa halagang 3,000 pesos. Try nyo magtanong magkano magpagawa ng landing page. Ilan ang company na nasalihan nyo na merong health assessment? Free. Hindi ka pa man member. Pwede kang mag-free health assessment. System yan. Support ni Ben yan sa atin. So people quit. People failed in MLM. Isang reason is wrong yung company nasalihan. Poor support system. Wrong upline yung nadugtungan. May maling attitude, maling karakter, maling ugali. No leadership. No duplicatable system. Overpriced products. Pansinin nyo yung mga nawala. Observe nyo lang. Di ba? Gumawa ng package, ng products. Overpriced. May konting mindset ng ayoko nang hirap magkwento no? No leadership, no duplicatable system. Okay, why many failed in network marketing? Wrong company or upline. Poor support system. Number 8, trying to sell instead of solving problem. Para kumita ka, you need to solve yung problem ng iba. Hindi mo kinakailangang magbenta. Push selling rather than relationship building. Yan ang nangyayari sa iba, no? Sa pilitan, nagpo-push ng pagbebenta, pagpapasali. What? Don't push. People join people. Kaya siya sasali sa'yo, mabuting tao ka. Kaya siya sasali sa'yo kasi authentic ka. Kanina, kachat ko si Ma'am Eden. Sabi niya, alam mo coach, grabe, may nag-join na naman sa akin 5. 4 kay ganito, 1 kay ganyan. Ini-screenshot. Lagi nagre-report yan. Sabi ko, congratulations, ang galing naman ng team mo. Sabi niya, kasi Coach Fernal, alam mo ba, kumuha ako ng Zoom. Ang gumagamit, mga ka-chargemate namin. Alam mo, sila na nagjo-join sa Livegood. Ang galing talaga, sabi niya. And alam mo ba na kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin doon sa Zoom, kami-kami lang. Without presentation, puro testimony lang, kwentuhan, kung ano lang. Sabi ko, that is powerful. Kasi yan yung authentic na sharing. Yan ang authentic na pakikipag-usap sa tao. Hindi yung nakabox. Nakabox. No? Pati sasabihin mo, nakabox. Planado, everything, lahat. Hindi na nagiging authentic. Magkaiba yung yung scripted. Siyempre, may mga time kailangan natin ng script. Okay? Ang sinasabi ko, iba, nararamdaman ka ng tao pag authentic ka. Trying to sell instead of solving problems. Ang akala nila, pag pumasok sila sa ganitong business, pilitan ang pagpapasali. Pushy selling rather than relationship building. Nakakalimutan yung pagbibuild muna ng rapport. Ako hanggang sa noon, ina-apply ko lahat na natutunan ko sa Now sa New Affiliate Orientation. Saan ka nakakitang owner, may-ari, di ba? Lalaki. Coach Fernando, di ba? Pagpasok pa lang ng customer, "Hi ma'am, welcome to Belsy." Ganun ako. Nagbibiro ako ng ganun. Pinapatawa ko agad. "Hi sir, welcome to Belsy." Nakakatawang pero ang totoo nun, na-catch ko na agad yung kanyang attention. "Thank you po sa pagbisita." Ganyan, ganun. Yun yung forte ko Laki akong palengke. Nagtinda rin ako sa palengke. People join people, not just products. Basta mabuting tao ka, tamang tao ka, sasali sa iyo yan. Okay? Ba't nagkikwit? Trying to sell instead of solving problem. Pushy. Anong kinauwian? Walang nagjo-join. Dahil walang nagjo-join, ano nangyari? Nag-quit. Number 9, no? Mga top reason bakit many people failed in network marketing. Inability to handle setbacks. Cannot handle cancellations. Inactive downlines. Hindi niya tanggap pag may mga ganon, no? Mga nawawalang downlines, humihinto, slow growth, nababagalan. Pero hindi naman nagre-recruit. Siya mismo hindi nagre-recruit. Para bang gusto lang niya, meron lang siyang kikis-kisin na lampara, may lalabas na genie, may lalabas na downlines. Hindi po ganun. Pag sumali ka rito,
Maglilist ka talaga ng long sleeve mo, meaning magtrabaho ka talaga. Abay, talagang mapoprostrate ka kung walang growth. Very slow ang growth. Tapos, slow na nga, nagkakawalaan pa ang downline. Nagka-cancel ng kanilang mga subscription. Hindi mo alam i-handle kung bakit, ganun. Ang sagot lang dun, education, training, mag-enroll uli. Enrollment is the key. Diba? May nawawala. Anong solusyon? Mag-enroll uli. May pamalit ka dapat. Bago pa ma-attrition, may pumalit na. Ganun lang yun eh. Ilang beses yung narinig sa akin, di ba? Pag sa 3, may isang ayaw gumalaw, palitan agad. Ganun lang yun. Kasi meron talagang hindi gagalaw. Meron talagang mawawala. Pero para hindi ka affected, palitan mo agad. So, why they failed? Why they quit? Cannot handle eh. Cancellation, inactive downlines, or slow growth. Hindi kayang i-handle yung kanilang emosyon. Yun, emotional roller coaster leads to burnout. Minsan malaki income, minsan hindi. Minsan malaki organization, minsan hindi. Excited, madalas hindi. Laging ang excitement sa simula lang. Humuhupa. Biro ko nga eh. Dapat sa LiveGood, hindi ka lang baliw, buwang ka. Kasi ang baliw, gumagaling eh. Marami gumaling eh. Bumalik na naman sa traditional. Gumaling kasi sila sa pagkabuwang o pagkabaliw. Dapat baliw ka talaga. Pangit pakinggan, no? Pero baliw ka talaga dapat sa isang bagay na gusto mo. Sige, ibahin ko yung example. Di ba? Para mapasagot mo ang isang babae, no? At talagang mahalin mo yan, dapat baliw na baliw ka dyan sa babae na yan, sa asawa mo na yan, o sa mapapangasawa mo na yan. Di ba? Kahit wala kang pera, gagawa mo ng paraan para madalaw mo, maihatid mo, makakain kayo sa labas, makapanregalo. Didiskarte ka. Kasi baliw na baliw ko eh. Gaano ka kabaliw? May love letter sa'yo. Ilang beses mo nang binabasa mo pa rin eh. Di ba? Kinikilig ka eh. Mapalalaki, mapababae, same. Vice versa. Ganun ka dapat. Buti na lang, di tayo gumaling, sabi ni Joyce Lawanan. Dapat buwang ka rito. Pag baliw, gagaling pa yan. Kailangan buwang. Natutunan ko rin yan sa mga upline ko. Naku, mina-mindset na naman tayo ni Coach Bernal. Dapat lang. Ikaw rin naman, mina-mindset ka ng amo mo, ng empleyado ka, ng upline mo, at kung sino man. Ako, okay lang na i-mindset mo ako eh. Kung ikakayaman ko, ikababago ng buhay ko, i-mindset mo ako ng i-mindset. Diba? Pero i-mindset ka para sumali ka na naman sa ibang kumpanya, mapahamak ka, maglalabas ka na naman ng malaking pera, 600 na nga lang sa LiveGood, o wala pa kang 600, babalik ka na naman sa 3,000 a month, 10,000 a month, 5,000 a month, mababaong ka na naman sa utang, marami na naman tao magagalit sa'yo kasi pinaglabas mo ng pera, na akala nila madaling ibenta yung product, sa una lang pala, dahil excited. Nung naglipa na ang presyo sa Lazada, bagsak presyo, wala na. Tambak yung products, expired yung products, ang hirap magbenta kasi kalat na. Yeah, mindset is everything. Uulitin ko, ako, okay lang ako i-mindset ng isang bilyonaryo, ng isang milyonaryo, ng isang multimillionaire. Dahil alam ko kung ano narating niya, mararating ko rin. Pero kung ima-mindset ka ng isang talunan, ba't talunan, Coach Bernal? Alright, jumping from company to company. Why many failed? Why many quit? Kasi yan ang kanilang attitude, no? Jumping from company to company. No loyalty or long-term commitment. Yan po ang sagot sa mga nagtatanong sa akin, bakit si ganito, nandun, ganito, ganyan. It's normal na po yun. Hindi na po nakakagulat yun. Because they have no loyalty or commitment. No long-term commitment. They always chasing the next big thing. Kung saan may bago. O may isa akong kilala. Di ba? Speaker. Ang galing magturo. Hanggang ngayon, connected sa LiveGood. Pero bukod sa LiveGood, tatlo na agad ang sinalihan. Hindi pa nagtagal dun sa isa. Eto na naman yung pangalawa. Eto na naman yung pangatlo. Pero matatawa ka. Yung membership sa LiveGood, hindi nila mabitawan. Bakit? Alam nila na merong kakaiba sa LiveGood. They have fear na mawala yung kanilang subscription, yung kanilang pangalan sa LiveGood. Tingnan nyo gano'ng kaganda LiveGood ha. Wala na ang puso sa LiveGood.
nasa ibang company na, pero hindi bumibitaw ng subscription. Saan ka nakakita ng ganong company? Get nyo na. Okay? Kaya gusto ko talaga mahalin nyo Deep Good. The best. Kakaiba. Itong 10 nakita ko no na reason, 10 top reason why many MLM distributor they failed, they quit. Yan yon, diniscuss ko sa inyo. At ito yung pang-10. Jumping from company to company, no loyalty or long-term commitment, always chasing the next big thing.